Naghihintay ka rin ba na maging two lines yung PT mo and then hoping ka palagi na madidelay ka every month mga sis? Alam niyo mga sis, huwag kayong mawala ng pag-asa dahil ako for my second baby. Eto, nabuntis ulit ako mga sis and medyo matagal din kami ni Mister no na nagtatry para mabuntis ako mga sis. And then ngayon, walang halong chismis mga sis, i-share ko sa inyo yung tips or mga ginawa ko para mabilis kayong mabuntis. First mga sis, understand your cycle. Buwan-buwan kasi, no, 5 to 6 days lang tayo per till. Okay, ito yung tinatawag na fertile window. And then usually, fertile tayo 14 days after next ng period natin mga sis. Pwede ka namang mag-upload or mag-download ng mga app, yung mga flow or mga clue mga sis. Parang calendar method siya, calendar app siya para matrack yung period natin, kung kailan tayo fertile mga sis. And pwede yung cervical mucus natin, pwede naman natin ma-check yon. Kung sa tingin nyo yung parang egg white yung mucus natin, yon possible fertile ka. Second mga sis, timing is everything. Nung nalaman ko na fertile ako, okay, sinabi ko kay Mister. And then, alam nyo, nakakayang sabihin, pero talagang inaraw-araw namin mga sis, para talagang mabuo. Pero syempre, with love yun, hindi porket gusto namin masundan, yung para lang magkaroon ng compliance na makatry, ganyan. Hindi. Dapat with love pa rin yun kung itatry nyo. Pero kung hindi nyo kayang araw-araw, pwedeng every other day pagka nalaman yung birthday tayo. Third mga sis is health check. Ito mga sis is hindi na namin to ginawa. Okay? Pero ito is applicable dun sa mga sisters na may PCOS or hormonal imbalance. Okay? Pwede kayong magpa-check sa mga OB. Okay? Para malaman kung ano yung status ng health nyo. Especially hindi lang kayo mga sister, dapat pati yung mga partner nyo, mga asawa nyo, para makita if okay yung sperm count nila. And then, mas maganda rin kasi, na-check kayo ng OB para malaman nila yung status nyo and kung ano ba yung mga medicines or kung ano ba yung mga advices na ibibigay nila sa inyo. Siningit ko lang to mga sis, pero napaka-important nito, especially sa mga irregular yung mens. Kasi ako, mga sis, is regular yung aking mens and wala rin akong PCOS or hormonal imbalance. Late ko lang nalaman na meron akong hypothyroidism. But before na mag-try kami ni Mister, hindi ko alam na meron akong hypothyroidism. And salamat sa Diyos, ayan, nabuntis pa rin tayo. Okay, fourth mga sis, lifestyle matter. Unang-una dyan, iwasan ang ma-stress. Okay, second one, if gusto nyo na magta-try kayo mag-conceive mga sis, mas maganda, mag-take na kayo ng folic acid. Okay, nag-take ako ng folic acid and especially isa pa mga sis nakatulong is yung iniinom ko na Herbal Nation Barley mga sis. Wala kasi dito sa akin ngayon, wala na yung lagayan niya, pero ipa-flash ko dyan mga sis. Nakatulong din yung Herbal Nation sa akin mga sis. And then, kung may mga vices kayo, iwasan nyo yan, sigarilyo, alak, okay? Ako, ginawa ko, pinaiwas ko talaga yung asawa ko kasi nag-iinom siya, malakas siya mag-inom, mga sis, kaunting aya lang sa kanya, yan, napapasabak talaga siya sa inuman. Iniwasan muna niya yan, mga sis. Tumitikim-tikim siya, pero hindi na katulad dati na malakas talaga siyang mag-inom. Kasi kailangan naka-ready rin yung katawan natin, naka-prepare din yung katawan natin. Katulad sa akin, kung ready yung katawan ko, naka-prepare siya, tapos yung asawa ko is hindi naman siya ready, hindi naman siya healthy lifestyle, wala din, useless lang din yun. And always remember mga sis na health is wealth. Okay, kung gusto natin mapabilis sa buntis, dapat hindi tayo stress, makain tayo ng masustansyang pagkain, umiinom tayo ng vitamins, wala tayong vices, okay, mga bisyo, natutulog tayo ng 8 hours. Kung pwedeng makatulog ng 8 hours, mas maganda. Okay, and then, hindi porket hindi ka magkakaroon ng baby ngayon, hindi ka nabuntis ngayon, is hindi ka na magkakaroon ng baby sa susunod na panahon, okay? Huwag mong isipin na may kulang sa'yo, okay? Be considerate to your body, be patient. And importante, pag-pray natin, no? And humingi tayo ng guidance kay Lord para ibigay niya sa atin. Baka ngayon hindi pa time para magkaroon ka ng baby kasi meron diyang perfect timing. May panahon yan kung kailan ipagkakaloob sa'yo ng Diyos. Okay, huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi ako, mga sis, year din. Kahit paano mga ilang year din bago nasundan tong si Ate Duda. Ayan, eto. And salamat po sa Diyos dahil eto mga sis, magdadalawa na yung baby natin. I am diagnosed with hypothyroidism and ayan, sinabi nga ni Doc ng OB ko na sobrang swerte ko daw kasi magkakaroon ako ng second baby, di ba? Napakaswerte ko at salamat po sa Diyos dahil, di ba, binigay niya pa rin sa akin kahit meron akong ganitong kondisyon na hindi ko alam. Sabi ko nga sa inyo, huwag tayo mawala ng pag-asa at maniwala lang tayo sa Kanya.
Okay? Salamat po sa Diyos mga sis. Dito na lang po natin tatapusin ang aking video. Don't forget to follow me for more buntis tips. And with me, Mami Kakay. Bye!